morning guys. So guys, wet na tayo guys. Tatapos na natin magwalis, mag floor map, at magkape. Kape is life. So, kahit pawis na pawis, kape is kape. Yung kape, hindi talaga malimutan. Kape is life. So, dadalhin lang natin sa kusina. Si Mr. nagwo-work guys. So, nakaka-weksina lang tayo. Pag dito sa bahay tayo nag-vlog, nakaka-weksina. Ganito yung tubig oh. Yan oh. Yan. Ang ina. So, nag-iipon ako dito. Para marami siya kasi ang bagal. Yan. Yan yung ano natin. Hugasin. Kunti pa lang. Medyo makulimlim. Si Mr. may bro. So guys, may tinanim pala ako na cherry tomato. So nag-surrender siya guys. Surrender siya. Oh. Yan oh. Yan. Nadiligan ko naman yung kagabi. Yan oh, basa. Basa siya. Tapos ito yung bell pepper. Bell pepper natin. Nahinog. So ayan guys. Surrender sa sobrang init. Ngayon medyo makulimlim, siguro papalapit na yung ulan. So ito may bagong tubo. So mabuti siya. Okay naman siya kahit summer. Guys, bagong bell pepper ito yan oh. So ayan, ang liit. Ang liit ng bunga. So ayan ang cherry tomato. Ang liit. So ayan. Ayan. Sayang yung ating cherry tomato guys. Kasi harvest na ako dito ng unang harvest. Ayan. Nag-dry. So nagtanim-tanim. Tanim-tanim tayo. Kaso inabot ng tag-init. Sayang. So may tanim pala ko dyan oh. Yan. Bagong bell pepper. Ito mint. Peppermint. Tapos ito parsley. So ito maganda yung tubo ng bell pepper. So dito ako nagtanim guys. Ayun yung cherry tomato. Sayang. So ito pala malapit na siyang mag-dry, dry yung niya ito. Ito yatang seeds ang ating itatanim. Ito tatanim natin to yung mga na to seeds. Panglagay ito sa sa mga pizza. Nice Snoop. Psst. Snoopy. Hi. Snoop. Psh, 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 psh. Nakabuhay sana tayo ng
cherry tomato guys. Parang dilim, parang ulan. Umulan na ba? Ang dilim guys, parang naulan. Parang uulan, sana uulan siya, no? Para malamig, para mabuhay yung mga halaman. May work semester guys. So may work semester guys, so nakaw-eksena lang tayo. Ganito ako kapag sa bahay ako nagpa-vlog. Nakaw-eksena tayo. Inom tayo ng tubig kasi sobra tayong pawis kanina. So ito pala yung na-harvest kong cherry. Naka-harvest na ako ng unang harvest guys. Ang dami, nilagay ko sa salad. Nilagay ko sa salad. So ito yung natira. Nagtira ako. Ayan. Ang liit. Ang tamis. Binigay lang to sa akin. Naka-harvest naman ako doon. Kaso nagtag-init. So tinanim ko yan is November yata. November ko yan tinanim. Tapos ngayon lang siya bumunga. Yung ba December, January. Ang tagal din pala. Ang tagal niyang bumunga. Lumaki yung yung cherry tomato guys. Matagal pala to. Kaya mahal din. Mahal kapag binili mo sa mall. So nakabuhay ako. Saya-saya ako kasi nakabuhay ako at nakaharvest ako ng harvest. Kaso sobrang init. Di kinaya ng halaman. Dahil nagtuyo siya. So guys, mamaya na lang kasi nakakasira tayo ng background ni Mister. Magpapahilot muna tayo guys sa ating alaga. May service tayo. Hard massage Simba. Thank you Simba. You always massaging me. Morning, night, or afternoon. Thank you so much for mommy massage every day. Thank you so much. Love, love, love. Thank you. Thank you so much. Guys, nagmamasahe sa akin. Morning, afternoon. Kapag dito ako nakahiga ako, pupunta yan. Tapos, mamasahihin tayo. So guys, update tayo. So ayan, titiklopin yan. Yung titiklopin natin. Ayan, nagsilos. May nagsilos. Ayan, silos. Uy, nagsilos yung isa ba? Gusto din makandong. Oh, nagsilos ka naman, Bella. Ha? Silos, Bella, no? Nagsilos. Si Simba. So kaso guys, mayroon siya ditong mayroon siyang walang balahibo bulb. Kasi kikipaglaban yan, kikipagpartagulan. Kasi mayroon ditong wildcat ba? Malaki guys. Kala mo Amazona. Amazona, baka yun niya. Grabe, iba yung active ng energy at ang pusa sa labas guys. Kasi sa alaga mo. Yung alaga mo, clumsy. Pero pag wildcat guys, grabe kung umakyat sa pader, umakyat sa bubong, tumakbo sa bubong. Grabe ang kala mo laking tao ang nasa bubong. Tumatakbo sa bubong. Yun pala na pusa lang na wildcat. Kasi yung mga pusa namin guys, very clumsy sa galawan. Tapos hindi sila masyadong gumagala sa malayo. Dito lang sa mga kapitbahay. Dito lang. Tapos takot sila sa ibang tao. Kasi kami lang yung lala nila. Maya magtitiklop ako ng labahan. So ngayon walang kausap si Mister. Pwede tayong magkwentuhan. Mayroon tayong vlog. Kaya hindi ako updated guys. Kasi minsan busy si Mister. Sunod-sunod yung niya. Sunod-sunod yung kausap niya. So yung background natin is napaka ingay. Hindi tayo makapokus sa vlog natin. Kasi nagko-concentrate din tayo dito. Nagko-concentrate din si Mister sa work. So ganun. So lucky naman at may work dito si Mister kahit sa Pinas. Diba? Mahirap maging LDR uli. Kasi ang LDR, naranasan na namin ni Mister ng ilang beses. Pabalik-balik siya dito. Napakahirap guys. Lalo na si Mister iyakin. Iyak ng iyak yan pag mahawa ka. Ako nakukontrol ko pa yung iyak. Pero minsan iyakin din ako.
Lalo na ano, yung ramdam mo ba yung malayo kayo sa isa't isa, tapos yung LDR na naman kayo. Ramdam ko yung mga LDR kasi una naming LDR guys, unang kasal ay yung kasal namin 2 days lang kami kinasal, sumibat na si Mr. Umuwi na ng UK kasi first visit niya dito sa Pilipinas, kailangan niya umuwi agad. Kaya kung ano niya, yung pre-visa, tapos next niya uli ang pangalawa niya, ayun, pwede na siyang mag-renew visa. So nag-renew visa kami. So process by step yung process namin guys. Tapos second na pagpunta niya dito, so extend kami ng 3 months, 6 months. So extend hanggang sinabihan na kami ng immigration, kapag kasal na kayo pwede na kayong mag-apply ng residence visa o kaya provisionary visa, good for 1 year. After that, mag-apply ka next visa na residence na guys, yung residence visa na. So yun yung ginawa namin. Kaya si Mr. mayroon siyang residence visa. Yung una niyang visa sa provisionary visa niya is yung blue ID. Yung alien card niya guys is blue, parang blue siya. Tapos yung pag residence ka na, yung alien card mo is gold na, parang yellow, ganun, yellow gold, ganun. So residence na si Mr. So renew na lang kami after 5 years. Tapos annual report pag yearly. So annual report guys, mura lang, nasa 300 yearly. Kaysa noong una na extend kami 1 month, nasa 3,200. Ganun, mahal ang niya, extension visa niya kaysa doon sa visa na residence ngayon. Ewan ko, hindi ko na maalala yung A1 provisionary visa niya kung magkano yun, hindi ko na naalala guys. Tapos yung yung visa niya na residence visa, umabot yata kami ng 25,000. Kasama na yung mga paperworks sa attorney ba, kasi 500 bawat stamp ng 500 bawat stamp ng attorney. Nakikipag naririnig niyo yung simba. Ganun guys, kaya si Mr. nag-annual report siya yearly. So yung visa niya. Tapos yun, dito na kami nagtagal sa Pinas mula nung mag-pandemic guys. So si Mr. na quarantine dito ng 14 days, home quarantine lang naman kasi negative naman yung niya, result sa test. So ayun, so lucky naman at pandemic noon, mabilis lang yung process ng visa, hindi kagaya ng normal na marami pang face-to-face interview, mga ganun. Pero ngayon, nung nag-apply kami nung pandemic, wala nang ganun, form na lang pipil upan mo, mga question, i-answer question, tapos answeran mo na lang, ganun guys. So, maaga pa naman guys, kaya magtitiklop tayo, titiklopin natin yan. So may kausap na si Mr. guys. See you next episode na lang uli guys, kaya babay muna. Yung background natin, naghihilo na yung si Mr. Sabi niya, hello. So maya may kausap na siya. Say hi to everyone. Hello. My little massage. May massage. May masahista. So ngayon guys, napawisan ako. Painit na ng painit kasi patanghali na pala. Kanina medyo okay pa, pero ngayon parang na yung init, mataas na. Magtitiklop tayo ng ating damit. Kaso nandito pa to. Yan, hindi pa ko tinantanan. Kahit ang init na ako. So yun guys, yung ating vlog for today's video. Si Simba ang massage. Diba? So guys, mamaya na lang ulit. Titiklop na muna ako Kasi dito matatapos kapag ganito lang tayo. Kaya babay muna.